Kasi number one reason po kung bakit nagkakaroon ng negative energy sa inyo is yun po mismong kasama po ninyo sa bahay ang nagdudulot ng negative energy. Hello guys! Welcome po sa ating YouTube channel. Welcome sa Manifest PH. So sa video pong ito, pag-aaralan po natin at tatalakayin po natin ano nga ba ang dahilan kung bakit minamalas ang ating bahay. So sa video ito, i-reveal ko po sa inyo ang mga dahilan kung bakit tayo ay minamalas. Maraming cleansing ritual na po ba kayong ginagamit? Pero hanggang ngayon is parang wala pa ring effect yung cleansing ritual na ginagamit ninyo sa loob ng inyong mga bahay. Ano nga ba talaga ang dahilan? The number one reason kung bakit lagi po kayong minamalas is punong-puno na po ng negative energy ang inyong bahay. Ang mga negative energy pong ito is, ito po yung dahilan kung bakit hindi po makapasok yung blessings galing sa langit. Saan nga ba galing ang mga negative energy na ito? So number one guys na dahilan is galing po mismo ito sa ating sarili. Aminin po natin sa hindi, kailangan po nating i-check yung sarili po natin. Kasi isa po sa number one cause ng pagiging negative ng ating bahay is yun pong mismong nakatira sa loob po ng ating bahay. So you need to check kung sino po yung mga negative na nakatira sa inyong bahay. Kung nakikita nyo po na ang isa po sa members ng inyong family or kung meron po kayong kasamahan sa bahay na yan na nagdudulot ng negative energy, is mabuti pong hanapan nyo po yan ng sarili niya pong mapapasukan or matitirhan. Lalong-lalo na kapag kayo po ay nag-a-attract ng abundance at money. At lalong-lalo na po kapag kayo po ay merong mga negosyo, kapag meron pong nagdudulot ng negative energy sa ating bahay, is mas mabuti po na hanapan nyo po sila ng matitirhan. Dapat separate po siya sa inyo. Kasi number one reason po kung bakit nagkakaroon ng negative energy sa inyo is yun po mismong kasama po ninyo sa bahay ang nagdudulot ng negative energy. Baka kayo po mismo or yung asawa mo ang nagbibigay ng negative energy sa loob po mismo ng inyong bahay. Lalong-lalo na po guys kapag lagi po kayo nag-aaway, hindi nyo po namamalaya na dumidikit na po yung negative energy sa inyong dingding. Especially kapag kayo po ay nagmumurahan, nagsasagutan, or nagbibitaw po kayo ng mga bad words na nakakasakit po sa inyo. Dumidikit po yan guys sa dingding ng inyong bahay. Kaya kahit anong pampaswerte po ang gamitin po natin, hindi po tatalab ang lahat ng mga pampaswerte at mga cleansing ritual po natin. Ang number one po natin na dapat ayusin is yung sarili po mismo natin. Kailangan po muna nating i-cleanse yung sarili natin. We need to control ourselves na magbitaw ng mga negative energy sa kapwa. Lalong-lalo na po kapag kayo po may asawa na, meron kayong mga anak, iwasan po natin yung magbitaw ng mga negative words na magkukos ng away-away. At sa kasamaang palad, magkukos pa po ito ng galit, puot, hinanakit at sama ng loob sa ating kapwa or sa members ng ating family. Yan po yung pinaka number one na kailangan po nating i-cleanse bago po tayo gumamit ng mga pampaswerte or kahit anong cleansing ritual. So pakatandaan nyo, hindi po tatalab ang kahit anong pampaswerte or kahit anong cleansing ritual kapag kayo po mismo yung malas sa inyong bahay. Lalong-lalo na kapag kayo po may mga negosyo. Napakalaking kamalasan po ang maidudulot po niyan sa inyong mga negosyo. Dahil kayo po mismo ang sumusunog or gumigiba sa inyong sariling negosyo. So we need to fix ourselves. We need to align ourselves. Kailangan natin mag-forgive sa kapwa at iwasan po natin yung away-away. We need to spread love
and gratitude every day. Kapag nagawa po natin yan guys, saka na lamang po natin gagawin yung pagka-cleansing sa ating bahay. Kasi mas lalo pong tatalab yung cleansing ritual na ginagawa po natin kapag na-cleanse na po natin yung ating heart at yung ating mind. Nagkakaroon po tayo ng kapatawaran sa ating kapwa. Alisin na po natin ang lahat ng galit, puot at hinanakit at sama ng loob sa ating kapwa. Especially po sa members ng ating family. Kasi yan po mismo yung nagdudulot ng kamalasan. So kapag nagawa na po natin yan, saka na po natin gagawin yung cleansing ritual. So ano nga ba yung tamang cleansing ritual? Ang tamang cleansing ritual po guys is, kailangan po nating suriin yung kasulok-sulukan ng bahay po natin. Kasama na po dyan yung kitchen, yung CR, yung sala, especially po yung kwarto po natin. So kung madalas po tayo mag-away-away, dumidikit po yan dyan guys sa dingding ng ating bahay, sa ating hinigaan, sa lamesa, sa upuan, kailangan po natin i-cleanse yan. So kapag na-cleanse na po natin ang ating sarili, ang second step po natin gagawin is magso-salt cleansing po tayo. So kailangan nyo lamang po guys mag-ready ng isang basong tubig at lalagyan nyo po yan guys ng asin. Kahit isang kutsarang asin, pwede na po yan. Then maghahanap lamang po kayo ng sprayer or spray bottle, dun nyo po ililipat yung asin na may tubig. I-spray nyo po ito guys in every corner ng inyong bahay. At pati po guys yung sahig mismo ng ating bahay, kailangan din po yan guys malagyan ng salt water. So imamap nyo lang po yan guys, kasama yung asin na may tubig, ipupunas nyo po yan guys in every corner of your house. And then kapag nagawa nyo na po yan, gagawa naman po tayo ng third cleansing. Pag sinabing third cleansing, gagamit po tayo ng sage or white sage. So ito pong nasa video po natin, ito po yung lagi ko pong ginagamit. White sage po ito, kung saan galing pa po ito sa South America. Meron din pong available na mga white sage na made in India. So ano nga ba yung gamit ng sage? Kung babalikan po natin yung ancient times, ginagamit po itong pang-cleansing noong unang panahon sa lumang Amerika. Kung naaalala nyo po yung mga tao sa lumang Amerika noong unang panahon, ang tawag po sa kanila is yung mga Indian or American Indian. Ginagamit po nila ito pang-cleanse sa kanilang katawan. So pwede po natin itong gawing pang-cleanse sa ating katawan at sa buong bahay. So ang gagawin nyo lamang po is papausukan nyo lamang po ang buong bahay po ninyo gamit po ang white sage na ito. So ito po guys yung itsura ng white sage. So isa na po siya guys, incense stick. Pag sinabing incense stick, ginamitan na po siya ng nanotechnology. So noong unang panahon po kasi is yung mismong dahon po mismo ng sage ang ginagamit nila at pinapausok po nila ito sa kanilang bahay. Ginagamit po nila ito para matanggal yung mga negative energy sa bahay nila, pati na rin po sa buong katawan ng mga ethnic group or Native American noong unang panahon. Pero dahil po sa technology po natin ngayon, meron na pong tinatawag na nanotechnology. So, nilagay na po siya sa incense stick. So, ito po guys yung itsura niya, kung makikita po ninyo. Yan guys. So, ang gagawin nyo is, maghahanap lamang po kayo ng lalagyan ng incense stick na ito. Then, papausukan nyo po yung every corner ng inyong bahay. So, much better po guys na tigi-isang corner po sila. Meron pong isa nito sa inyong sala, sa inyong kitchen, sa inyong CR, at sa inyong kwarto. So, gagawin nyo po ito guys once a week. Pero kung nafe-feel nyo po na ang inyong bahay is talagang punong-puno po ng negative energy, much better po na araw-araw po natin itong gagawin sa loob po ng 7 days. And then kapag nagawa nyo po ito, watch the miracle happen. Magugulat na lamang po kayo guys sa mga mirakulong darating kapag ginawa nyo po ito. And then ang last but not the least, ito po yung tinatawag ko na frequency cleansing. Ang frequency cleansing naman guys, ito po yung tinatawag po natin na
tuning fork. Ito po yung itsura ng tuning fork. Kung saan nagbubuga po ito ng napakalakas na energy or frequency na tinatawag po natin na 528 Hz frequency. So ang 528 Hz frequency po or enerhiya is nagke-cleanse din po yan ng negative energy sa loob po ng ating bahay. So ito po guys yung itsura ng tuning fork na ginagamit ko po. So pinapatunog ko lamang po ito guys sa loob ng aking bahay. Simula po yan sa aming sala, kwarto, kitchen at sa aming CR. So ito po guys yung tunog ng tuning fork na ito. So kung mapapansin nyo, yung tunog niya pa lang is talagang napakalakas na. Nagva-vibrate po siya patungo po sa ating skin, sa loob ng ating katawan, at pati po yung mismong katawan po natin is kine-cleanse po nito. So yan guys, napakalakas po nito guys. So ang good news po kasi magkakandak po ako nito sa aking YouTube channel ng frequency healing. So abangan nyo po yan guys. So pwede po kayo mag-join sa ating frequency healing. So magpo-post po ako niyan sa aking YouTube channel. Abangan nyo na lamang po kung kailan po ako magkakandak ng frequency healing. So ang frequency healing pong ito is maganda na po itong pang-cleansing sa loob po ng ating bahay. So kung wala po kayong ganito, gagawa na lamang po ako ng daily meditation frequency ritual sa channel na ito. So pakaabangan nyo po yan guys. So yan po guys yung 4 na tips para ma-cleanse yung loob po ng ating bahay. So pinakaunang step po guys, kailangan nyo po munang i-cleanse yung sarili po ninyo. Kasi mas lalo pong tatalab ang ganitong klase mga cleansing ritual kapag nalinis po natin yung budhi po natin. Kasi kapag meron po tayong galit, puot, inanakit at sama ng loob araw-araw, useless po ito guys yung mga cleansing ritual na ito. So check yourself. Kailangan nating i-cleanse yung budhi po natin para makapasok po yung blessings ng Panginoon papunta po sa atin. So sana may natutunan po kayo guys sa bidyong ito at magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na video. Marami pa po akong i-reveal sa inyo na different kinds of cleansing ritual para matanggal yung kamalasan sa loob po ng inyong bahay, sa inyong mga negosyo, especially po sa inyong sarili. So we need to clear ourselves para makakonect po tayo sa source. So ang source pong yan is walang iba kundi ang ating Panginoon sa langit. Dahil siya lamang po ang nagbibigay ng mga blessings. Walang iba kundi ang ating Diyos sa langit. Pero hindi niya ibibigay yung mga blessings kapag meron po tayong daladalang mga blockages or bagahe sa ating puso at isipan. So we need to cleanse. Kailangan nating tanggalin ang mga yan para makapasok po yung blessings. So hanggang dito na lamang muna po at magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na video. At marami pa po akong i-reveal sa inyo ng mga sekreto para ma-manifest nyo po ang lahat ng gusto ninyo sa buhay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.